Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito ho, huwag nyo pong kaligtaan panoorin ito dahil buhat sa kanyang pinagtataguan. Itong si Kibuloy ay mayroong gustong ipahatid sa atin. Alam nyo ho, hindi siya nagtatago. At gusto niya nang harapin ang kaso may kangapoy kinaso sa kanya na patong-patong. Very simple ang kaso niya, mga kaibigan, kaya't haharapin niya. Iyan po at marami pang iba ang ating tatalakayin. Laman ho ng channel na ito. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon ho kayo, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At sa ganun, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika. Sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong katwiran ka na para sa extradition na mayroon kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-4 na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan . Failure to prosecute. Kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao available. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano. Pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito pong 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karian, tapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat ng ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. Hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat 2 bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan
para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko bang o hindi? Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Alright, kumusta po lahat mga kaibigan? Shout out. Nako po, pagpalain po tayo. Nako, eto, iyan po ay isang audio clips ni Kibuloy na buhat ho sa kanyang pinagtataguan ay ginawa niya po upang ipabatid po sa atin. At siyempre, gusto niyang ihatid ang message din niyan. Unang-una ay sa ating pamahalaan at sa mga umahawak ho ng kaso dito sa kanyang patong-patong na kaso na kinakaharap. Maliwanag, di po ba, na talagang ang gusto niyang mangyari dito ay isang panggigipit at gusto niyang baliktarin ang pangyayari na ikangahoy siya ang matino at hindi matino itong ating gobyerno na ikanga po'y kung sino man ang nagpapatupad at humahawak sa kaso na ito. Talagang matindi, di ba? Hindi siya nagtatago at very simple. Ang kaso na di umano ay marami ang nagreklamo sa kanya na pinahirapan, minaltrato niya, at siyempre ay ginahasa niya di umano ang mga membro ng kanyang nasasakupan, at siyempre marami pang iba kinakinaso sa kanya. Na yan po lahat, according ho dito kay Kibuloy, ay very simple na kaso, kaya dapat ito ay harapin niya. Haharapin niya na, mga kaibigan. Loko-loko, ano? Akala siguro mabubulag tayo at tayo maniniwala dito sa kahangalan na pinakalat niya na audio clips na ito upang i-mind condition tayo at tumihingi ho ng simpatiya. Kayo mga kaibigan, in reaction ho dito ho sa pinakalat na audio clips na ito ni Kibuloy, ano man ang inyong gustong ipatid dito, komento, ay huwag niyo pong kalimutan, huwag kayong matakot. Magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. At i-spread po natin yan. Ipapakalat po natin. At nang sa ganun po, labanan po natin, narangin, para matunaw ito. At nang lalo na pong ika nga ay umiyak. Dahil hindi naman ulingid sa inyong kalaman ng itong kasama din sa video na ito, nung tinalakay natin, ay grabing iyak ho nito mga kaibigan. Dahil takot ayaw makulong, di ba?
Yun ang mga isang dahilan din na takot. May initan sa kulungan. Marami nag-iintay sa kanya sa kulungan. Papawisan. Di ba? Nawala ang buhay hari niya sa labas na ika nga po'y pagmamalupit pag nandyan na sa tunay na rihas na bakal. Mga kaibigan, at sabi nga niya ay matagal na ang kaso na ito. Kung bakit binuhay pa ng dating DOJ. Kung mapapansin nyo sa video na yan, medyo may hindi ko alam kung ito ay totoong nangyari na usapan nila na DOJ Remulla. But anyway, saka ko bibigyan ng linaw na yan. Between usapan nila ni Remulla tungkol sa pag-dismiss ng kaso, ay kukulangin tayo sa oras. But ang gusto ko pong ipunto, bigyan ng highlight, ay kung bakit binuhay ang kaso. Ay matagal na daw po yan na-dismiss. At for dismissal, ay kung bakit ngayon ay naakyat sa korte. Diba? Akala siguro tanga tayo. Akala siguro ay maniniwala tayo sa kanya. Panahon lang. Panahon lang yan. Weather lang. Ang totoo talaga, Kibuloy. Ikaw ay nagmamaang-maangan, kunwari wala kang alam. Kaya ang kaso mo ay hindi umusad. Nung kapanahonan ni Digong na siya nanunungkulan bilang presidente, ay siyempre, ikaw ay prinoteksyonan. May proteksyon ka nung panahon ng panunungkulan noon ni Digong. Dahil kung wala kang proteksyon sa kaso na yan, sana ay matagal ka nang nakahon. Matagal ka na sana na naghihimas ng rihas na bakal. Ay iba ang kapalit ng proteksyon mo Na-dismiss ang kaso diyan sa Davao. Diba? Na-dismiss. Unang-una, nasa lugar mo. Diba? So ngayon, weather lang. Iba na ang presidente. At iba na ang pamahalaan. At iba na ang pamamalakad. Kailangan gumulong ang rule of law. Ay noon, anong nangyari? Ano ang gumulong? Role ni Digong. Hindi po rule of law. That's why, ngayon ay muling binuhay ang iyong kaso na matagal nang nakabimbin sapagkat mayroon pong nakita doon sa kaya nga nagkaroon ng probable cause. Mayroong nakita sapat na batayan sa panunungkulan ng daan na itong ating kasalukuyan, Presidente Marcos. Muli, inuulit ko, matibay, malakas ang batayan na di umano ay ginawa mo ang krimen. That's why, nandyan noon nilabasan ka ng warrant of arrest dito po sa dalawang kaso na ikaw ay takot na makapagpiyansa at nasabi mo rin din sa video na yan ay kukunin ka ng puti. Bakit hindi mo diretso ang Amerika? Bakit takot ka na magbanggit ng bansang Amerika? Nagtatago ka sa pangalan na award na puti. Ibig sabihin no na Amerikano. Diba? Yan at hintayin mo at lalabas pa din. Ito nga malapit na, anytime, ang warrant of arrest galing po diyan sa Pasig. Ngayon po ay isa pang kinakatakutan, isa pang iniiyakan buhat sa kanyang pinagtataguan. Itong naku po, malupit ito pag lumabas. Nobel recommendation. Walang piyansa. Buhat to diyan sa ikangapoy galing sa korte ng Pasig. Ito po ay child abuse, qualified trafficking na sa maniwala po kayo sa hindi. Kapag ito ay nahuli ito po ang magdadala sa kanya diyan po sa tunay na rihas na bakal na kulungan. Habang nililitis ang kaso ay wala po itong piyansa, walang pansamantalang kalayaan at hanggang sa dumating po sa punto pagkalipas ng ilang taon na paglilitis sa maniwala po kayo sa hindi. Darating ito at ika nga mapapanood natin sa social media.
Bagamat malayo pa ito, malayo pa, ba't darating po itong sinasabi ko, beyond reasonable doubt, guilty sa kaso, itong sangkot dito na si Kibuloy. Yan po isang punto de vista, public opinion na nagbabatayo tayo dito sa takbo at galawan ng kanyang mga kaso. At siyempre, ito pa, sika nga po'y paglabas ng warrant of arrest niya na galing po diyan sa Pasig. Okay, alright mga kaibigan, sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag po. At diyan po sa comment section, huwag po nating kalimutan magbigay ng anumang public opinion. Siyempre, isang like lang po. Naku po, napaka-importanting malaga sa bawat upload ko. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.